Yo, what's up mga idolo? Balita dyan, welcome back. Ako nga pala si Pedrong Kuyakoy, isang fitter sa barko. Wala nang intro-intro mga idolo. Shoutout agad. Shoutout dito kay Fitter Jem. Ingat dyan sir. Shoutout kay Stephen Robles. Shoutout sa iyo idolo. At shoutout naman dito kay Marcos Baldonaza. Shoutout idol. Pareding-reading lang 80k. Shoutout kay Nolram Gangi. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Alex Espinosa. Shoutout sa iyo idolo. Shoutout kay Patrick Rawago. Shoutout sa iyo idol. Shoutout naman dito kay Jan Philip. Shoutout sa iyo idolo. At shoutout naman dito kay Ramel Leocadjo. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Aron. Shoutout sa iyo idolo. At shoutout naman dito kay Racel Amisqua. Shoutout sa iyo idolo. At shoutout naman dito kay Batang Mandaragat. Shoutout mga idolos. Salamat sa suporta. Yo, what's up mga idolo? For today's video mga idol, pipe bending muna tayo sa hydraulic bender. So may nagtatanong kung paano daw mag-bend na hindi kukulang at hindi magsusobra din yung pag-bend. So ito yung tubo natin, 1 1/4 yan mga idol. So ito yung sabi niya is 49 cm. Paano daw i-bend na hindi kukulang at hindi rin susobra. So unang gagawin natin dito mga idol, mag-bend muna tayo ng naka 90 degrees. Okay? So i-bend muna natin ng ganyan mga idol. Pagkatapos mga idol, i-release muna natin. So kailangan natin checkin kung naka 90 degrees na yan. Mahirap kasi pag nagsobra yan, mahirap natin maibalik, okay? So checkin natin, ganito lang, eskwala. So ayan ilapat mo lang ng ganyan dito sa ibabaw, ganyan So nakikita nyo naman mga idol, hindi ko na kailangan sabihin pa. So naka 90 degrees na siyan mga idol. Sunod gagawin natin, maglatag ka ng eskwala dyan sa gitna mismo ng pipe, dyan kung saan ka nagbend ng 90 degrees. Ayan di ba? Latag ka ng ganyan, simula dyan sa kanto, magsusukat ka hanggang dito ng 49. Yun 49 cm. Sukatin mo yan hanggang dyan mga idol. Yan. So ganyan mga idol yan So yan, nakuha na natin yung 49. So pagkatapos, kunin mo yung diameter ng tubo. So diameter niya, kailangan yan. So 33 mga idol, 33 diba? So kukunin mo yung 3/4 ng 33, bali around 24 mm, diba? So pagkatapos mga idol, mag-a-adjust tayo. Magka-cutback tayo paloob. Ayan 24 mm mga idol dyan. So ngayon mangyayari, ito yung die natin. Yan yung center ng die natin mga idol, diba? So ito, yung cutback natin, yan yung marking na yan, diba? So i-align mo yan dyan sa center ng die ng bender natin mga idol. So dito tayo sa yan Dito, pagdating dito sa hydraulic, mga idol make sure na naka-center yan, naka-align pa rin yung marking natin. Tapos bumbahin natin ng dahan-dahan lang. Huwag mong paspasan. Yung dahan-dahan lang na pagbubumba mga idol para suwabing-suwabi mga idol yan. Make sure laging naka-align Siguraduhin mo lang na naka-align yan mga idol para nandun pa rin tayo, hindi tayo mawawala sa sukat mga idol. So nasa tamang pagbibend pa rin natin Tingnan mo naka-align, 'di ba? Naka-align yung center hanggang doon sa marking natin mga idol. So ayan bale bubumbahin pa rin natin ang bubumbahin niyan. Dahan-dahan lang, and then checkin mo kung iskulado pa rin or naka-label pa rin yung yung nakabaluktot doon, yung unang binend natin para pag nag-bend tayo, pantay na pantay mga idol, hindi tabingi, 'di ba? So ayan. So dito pasubrahan lang natin ng konti kasi pag nirelease natin yung hydraulic, babalik yung bakal na yan, yung tubo na yan para tamang-tama. So dito checkin natin ulit mga idol kung naka 90 degrees na yan mga idol. Yan Ilapat mo lang ng ganyan mga idol Ilapat mo lang ng ganyan Yan. Tapos tingnan mo sa ibabaw nakikita nyo naman mga idol, hindi ko na kailangan sabihin pa, di ba? Nakikita nyo naman. Ngayon, yung gagawin naman natin dito para malaman natin kung nakuha natin yung 49 cm, maglatag tayo ng eskwala. Magkabilaan mga idol, magkabilaan Make sure na naka-center sa tubo yung eskwala na yan. Yan, i-center nyo ng maayos, pati isa dito, yan, sa kabila mga idol i-center din. Dapat naka-align talaga, naka-center siya sa pipe mga idol, ganyan I-center nyo ng maayos, yan, para malaman natin kung nakuha natin yung 49 cm mga idol yan As you can see mga idol, center na yan mga idol Ngayon, sukatin natin yung dulo, magkabilaan na dulo yan Lapagan natin ng roller, so yan
Yan, asyukan si mga idol, kuhang-kuha, 49, batang-bata mga idolo. Ngayon, adjust natin sa taas para sigurado. Doon mismo sa pinakakanto mga idol yan, sa may kanto mismo. Oh. Tingnan natin ha. Yan, oh, adjust natin sa taas. Oh. Para kitang-kita talaga mga idol. Yan. Oh, simula dyan sa kanto na yan, oh, dyan sa kanto. Yan. Sukatin natin papunta dun sa kabila mga idol. Oh. So, yan oh. Nakikita nyo naman mga idol. Oh, nakikita nyo naman, hindi ko na kailangan sabihin pa mga idol. Kuhang-kuha mga idol, batang-bata. So ganun lang kasimple mga idol yung pagbebend. Pag dito sa container, hindi na kasi bagong ganyan mga idol. Lagi tayong gumagawa yan dito sa container, lalo na sa mga handrails na kailangan natin palitan, di ba? So hindi na yan bago mga idol. So sukatin ulit natin dito sa ibaba para makasigurado tayo kung tama yung sukat. Oh. Tingnan mo ha, 49 yan, oh. 49. Nasa gitna ng pipe mga idol. Tingnan nyo dito sa kabila. Oh, diba? Center din oh. Nakikita nyo naman mga idol. Nakikita nyo naman. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Tingnan nyo naman yung pagkabind natin. Parang makina lang nagbind mga idol. So, asya mga idol. So, paano yan? Hanggang dito na lang yung video ni Kuya Koy. Baka naman dyan mga idolo. Pa-share and like naman itong video mga idol. See you next time mga idol. Lagi po tayo mag-iingat. Shoutout sa lahat ng Chef Peter dyan. Bye-bye. Ingat po tayo lagi.